Hello Collective, kamusta po kayong lahat? Another timeless reading po ulit tayo. Tignan natin kung ano yung mga messages. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay, palaging pag-aabang ng mga readings ko. Okay, paghugot ka kagad ng dalawang cards, merong nagsasabi sa akin ng paglipat ng bahay. Baka yung iba sa inyo lilipat na kayo ng tirahan or inuupahan, no? Meron din sa intuition ko na sinasabi na matatapos na yung period ng paghihintay. Oo. Merong pagbe-break free na situation dito, ayan. Makakalaya na eh. Sa matagal na no? Makakalaya na sa matagal na pagkaka-stuck. Mabe-break na po yung stagnant energy. Natenga ng matagal, natigil ng matagal, nagpahinga ng matagal, no? So, ibig sabihin nito, halimbawa, iba sa inyo, tagal yung na-stuck sa bahay, nawalan kayo ng job, no, ng medyo matagal. So, nakikita ko parang magkakaroon na uli ng trabaho. Magkakaroon na ng movement. Yes, meron ng dito, meron ng pagiging active uli mula sa pagkakagaling sa period ng pagiging inactive. Nakakita ko ng mga changes sa sarili mo. Hindi ka na hindi ka na magiging prisoner netong ng mga negativities na ito, especially doon sa dati mong mindset, So, nakikita ko parang merong pagbabago. Detach ka na. Ikaw yung gagawa ng changes. Hindi ka na matatali sa ganyan, no? So, nakikita ko dyan, you are starting to nagkakaroon ka na ng better na pananaw, mindset. Nagkakaroon ka na ng, ikaw na yung kumbaga may mga changes ka na ia-apply. No? Nakakita ko dito ng pwedeng yes, makakahanap kayo ng lilipatan, makakahanap kayo ng bago, job man yan or whatever. Pero parang ang feeling ko, this is something na hindi pang matagalan. Hindi kasi, hindi ito permanent pa. Baka lang yun. Contractual lang yan. Pero at least meron pa rin kaysa wala, di ba? Okay? Tignan natin yung love life nyo. By the way, kung bago po kayo, please don't forget to subscribe, follow. Kung nakaka-relate po kayo, comment nyo na lang din po dyan at kung taga saan din po kayo. Shout out na rin sa mga kababayan nating nanonood sa akin sa ibang bansa, sa buong daigdig, char.
May ganun, buong daigdig. Parang nag-aalangan na tong person mo, ah. Noong una iniisip niya, noong una pwedeng excited siya, noong una parang romantic. Pero ngayon parang nakikita ko nagkakaroon ng shift, pagbabago sa sa pinapakita nitong person na to. Biglang nag-iba yung timpla, nag-iiba yung timpla, nag-iiba yung mood niya. Or pwedeng nag-hesitate siya. Nag-hesitate siya kung itutuloy pa ba niya tong bagay na to na gusto niyang gawin, no? Yes, something na related sa pag-alis. Nag-hesitate to kung itutuloy niya ba yung pag-alis niya or what. Noong una, iniisip niyang talikuran na lang. Noong una, iniisip niyang umalis na lang. Pero parang nakaramdam ako ng shift. Sabi ko nga parang may pagbabago pagdating doon sa iniisip niya, pinaplano niya, or gusto niyang gawin. Okay? By the way guys, kung nagugustuhan niyo yung mga items na suot ko, i-share ko po yung product link kung saan ko po nakuha ito or kung saan nyo ito mabibili. Lalagay ko na lang, itatag ko na lang po sa video. Makikita nyo na lang siguro mag-a-appear, magpa-pop up sa screen, sa ibaba or sa description or sa comment section. Itong suot ko ngayon is citrine bracelet. Private reading, kayo po yung mag-PM sa akin, ha? Kung sa YT kayo nanonood, palagi ko pong sinusulat sa description, yung mga nakasulat sa ibaba, or pinipin ko sa comment section yung link papunta sa official FB page ko. Purple Teen Meta Verified, may check sa dulo. Ingat kayo sa mga fake na gumagaya sa akin, ha? Kapag may nag-add friend, nag-chat, hindi po ako yun, ha? Hermit, ano to, si Virgo. Pwede rin may mga water. Si Gemini, sumulpot dito. Actually, lumayo na sa'yo tong person na to, or siya yung unang nag-detach. Wait lang, may mga nahulog na cards. Wait lang, ha. Kasi may energy dito na parang lumayo, nag-walk out, nag-detach, hindi nagparamdam, nag-disconnect. Pero during dyan sa period na yan ng disconnection, alam mo yun, nagmamasid pa rin siya. This person is still watching, di ba? Or stalking you. Nasa-sense ko na merong pagbabalik eh. Ayan. Kaya kung nawalan man kayo ng communication, umalis man siya, tinalikuran ka nito, lang, na lumilitaw dito sa cards na maaaring bumalik itong person na ito. Something here is manifesting already with the Magician card. Merong pagbabago talaga dito sa person mo. Na-sense ko na yan kanina nung nakita ko pa lang yung intuition ko sinasabi na merong something new about this person, no? Para kasing bigla na lang siyang nag-iba yung isip, sabi ko, nag-iba yung timpla, nag-iba yung mood. Expectin mo, magugulat ka kasi may changes dito sa person na ito. Diba, after ng period ng disconnection, ayan siya at magpaparamdam uli or magpapakita uli, susulpot uli. Possible kasi na meron kayong pinagawayan eh. Yun yung pinagtalunan nyo, pinagdiskusyonan ninyo, pinagawayan ninyo, yun yung reason ng paglayo ng isa rito, pagwa-walk out. And siya yung nafe-feel ko nga, sabi ko nga. Pero,
nakikita ko na this person is planning. Kasalukuyan, pinipuplanuhan niya yung kanyang return. O, di ba? I shall return, char. O, lumitaw sa bottom ng deck mo si Leo Energy Strength card. Nagtitiisan, nagtitimpi, pinipigilan yung sarili. O, sino ba to? Ikaw ba to o siya? O, kasi parang may energy dito ng nagpipigil. Merong hinahanap tong person na to na nung una, hindi niya siguro nakikita sa'yo. No? So, yun yung isang reason. Yun yung isang reason bakit siya nag-walk away sa'yo. Maybe. Meron siyang hinahanap na hindi niya makita sa'yo. Kaya siguro, isa yung reason bakit nagkaroon ng change of, nagkaroon ng change of feelings pagdating dito sa person na to. Kasi noong una naman, parang decided naman siya, ipupursue ka niya, ganyan-ganyan. Sabi ko nga, meron something dito na nung una, okay naman siya na, siya, enthusiastic siya na gagawin niya yun, feel na feel niya. Tapos biglang nagiba yung timpla nitong person. Meron siyang hinahanap na hindi niya makita in you Or meron siyang hinahanap na hindi niya nakikita sa samahan ninyo, sa connection ninyo. May mga pages dito, pwedeng merong ditong younger energy. Sino man yung younger sa inyo. Pero sa kabila nung pag-alis niya, searching, soul searching, siguro, may mga bagay din sa sarili niya na, alam mo yun, parang, hinahanap niya, may mga bagay din siya na, parang nagso-soul searching din siya sa sarili niya Parang hinahanap din niya yung sarili. Hindi ko masabi ito. Parang kasi hinahanap din niya yung sarili niya. No? So, ibig sabihin, parang magulo yung energy neto ng person mo. May mga naging pagbabago sa isip niya, no? Pero sabi ko nga, parang nagtatransform na naman uli yung situation dito since lumilitaw yung magician. No, and ang nafe-feel ko nga na energy is yung comeback niya. Sabi ko nga may return. Nung una, hindi siya ganun, hindi talaga siya ganun kakontento. Yun yung talagang nagtulak sa kanya para maghanap ng iba or umalis sa connection ninyo or yun yung nagtulak sa kanya para mag-soul searching siya, no? Dumetouch siya. Meron siyang hinahanap, ayan. Ito yung card ng pagiging Ito yung card ng hindi niya na-appreciate yung nasa harap niya. Na kahit na ang dami-daming cups na yan, hindi niya na-realize yun. Kasi nga iba yung nasa isip niya nung una. Emperor reversed Aries. Merong something dito sa tao na to na nung una hindi siya ganun ka-sure. Kaya siguro pabago-bago siya. Oo. Parang chameleon. Paiba-iba ng kulay. The Lover's Energy, this is Gemini. Gemini yung magician. Sa ibaba niya, The Lovers. Gemini. Tapos ito lumitaw, Moon card. This is Pisces. So, ngayon, nagiging emotional itong person na to.
Oo. The Devil card, reverse. This is Capricorn sa ilalim ni Moon card. Okay. It could be someone sa side niya, past niya or ex niya. Maaaring yun yung nagpapakonfuse sa kanya eh. Ayan o, kasi itong Moon card. Kaya siguro, nung una okay naman siya sa'yo, tapos parang biglang nag-iba, biglang, sabi ko nga kanina, parang nagbago yung mood niya, yung timpla niya. It's because of a past person na maaaring nagkaroon sila ng um, reconnection noong past na yun or ex niya. Pwedeng hindi niya sinabi sa'yo yan, kasi nga ito yung moon card, feeling ko lang may mga bagay na hindi niya inadmit sa'yo. Baka mamaya nagkaroon sila ng communication ng past na yun, kumbaga nag-reappear during the time na magka-connect na kayo, no? Pero hindi niya yung sinabi sa'yo. And doon siya nagkaroon ng period na pwedeng nagkaroon siya ng infatuation again doon sa past person niya na yun or ex niya. Yun yung nagpa-confuse sa kanya eh. Pero ngayon, this is something na humupa na. No? Nagkaroon na siya ng realization. Pwedeng nagkaroon ng nagkaroon ng temptation eh. Pwedeng hindi ka aware dyan kasi nga pwedeng hindi naman niya sinabi sa'yo. Di ba sabi ko nga, nung mga time na yon, parang siguro na compare niya yon, yung past niya or ex niya sa'yo, meron siyang mga meron pa rin siyang fondness doon sa past niya, sa ex niya, no, na maaaring na ikukumpara niya sa'yo na wala sa'yo. Oh, unfair naman kasi talaga na i-compare eh. Hindi naman lahat ng naging connections ay pare-pareho. Kumbaga, each connection is special. O, halimbawa, yung ex mo, may special doon, may special din naman dito sa person mo. So, iba eh. Iba naman yung magkaibang stories yun, di ba? So, yun nga yung nakikita ko dito. Parang ang pinaka nangyari dito, naging kayo, magka-connect kayo, or kahit hindi kayo formal na magka-connect or may relationship. Basta during the time na magka-connect na kayo, sumulpot yung past na yun or ex, nagkaroon siguro ng encounter, ng reconnection or communication, then doon na pumasok yung period ng confusion sa side ng person mo. No? Doon na siya nag-start na parang naghahanap siya ng mga bagay na wala, na maaaring reminiscent doon sa kanyang past or ex na naiko-compare niya. So, doon nagkaroon ng problema. Doon nagkaroon tuloy ng comparison, ng hindi pag-appreciate, hindi na nakukontento, hindi na nagiging masaya. Kasi nga, nagulo yung isip. Pero nakita ko nga, humupa na yun eh. Tumigil na rin yun eh. Siguro, dumitouch siya doon or dumitouch na rin sa kanya eventually. Oh. Nagkaroon siya ng infatuation, kumbaga for a while. Pero ngayon, nahimasmasan na siya eh. Nahimasmasan na siya rito eh. Oh. Actually, pwede kasing hindi, pwedeng yung past niya na yun or ex niya is hiwalay doon sa asawa nun. Kasi pwedeng pamilyado eh. Ayan o. Parang yung energy na to, sinasabi na hindi na single, pero hindi rin sila together. Alam mo yun. So, pwedeng may pamilya na yun, may asawa, may anak. Pero baka naging magulo rin, kaya parang kinontak niya itong person mo nung mga time na magulo sila nung jowa niya, nung asawa niya. So, yun din yung naging time na naging magulo rin kayo. No? Kasi hindi masaya ito eh. Itong ex niya or past niya, hindi masaya doon sa marriage. Diba?
parang nagkaroon ng, etong past na or ex niya is nagkaroon ng regret na hindi niya pinili tong person mo. Kaya nga, dumating yung time na binabalikan niya yung person mo. Na nag-reconnect siya dun sa person mo. At yun yung naging time na naging magulo kayo. Kumbaga, nakagulo itong past or ex niya. Tapos, ito namang person mo na ano rin, parang na naakit din, nadala rin, no? Kaya naging magulo kayo. Pero yun na yun eh. Over na yun eh. Importante, natapos na yung period ng confusion na yan. Okay, and ang nakikita ko nga rito is, hindi rin naman siya naging masaya doon sa pag-iwan niya sa'yo, sa pagtalikod niya sa'yo, sa pag-disconnect niya, na naghahanap siya ng kung ano-ano na magpapasaya sa kanya. Pero nung una, masaya rin naman siya. No, ang totoo nun is nagulo lang talaga siya eh. And eventually, babalik din siya. Eventually, babalik din siya. Okay? So, yun lang. Napahaba na uli reading natin. Kita-kits sa susunod. Love you all. Bye-bye.